Sabi mo, Lord, magiging mapagbigay na ako. Maya-maya, nag-text sa'yo. Ito ang nakalagay, Mars, kamusta ka na? At bigla kang kinabahan kasi alam mo na ang susunod pag nag-reply ka. No? Gusto kong bumait pero di ko magawa. No? Gusto ko nang bumait pero hindi ko magawa. Sinabi ko, Lord, hindi ako magagalit. Pero paglabas mo ng kwarto, nakita mo, nagkakagulo ang iyong anak. Paano ka hindi magagalit? Ano? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagalumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. At palakpakan din natin ang ating mahal na birheng Immaculada Concepcion. Alam nyo, kahapon ko lang to nalaman, nabasa, na ngayon po, anong color po ang suot ko? Color blue. Ang kulay po na ginagamit ng simbahan ay red, white, violet, tsaka red, white, violet, tsaka green. 4 na kulay lang po yan. Red, white, violet, at green. Blue. Bakit blue ang suot namin ngayon? Ito po ay nang idineklara ang Immaculada Concepcion ang naging nangunguna sa pagtatanggol at sa pagtuturo ng dogmang itong Immaculada Concepcion ay ang Espanya. At dahil doon,
binigyan ng pribilehiyo ang Espanya at lahat ng bansang sinasakop niya ng tuwing December 8. Ito po, no? Tuwing December 8. December 8 po lamang, December 8. Tuwing December 8 ay maaring magsuot ng color blue alang-alang sa Immaculada Conception. Amen? Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Kaya alam nyo, once a year lang naming magagamit ang blue. Ngayon ko lang po nalaman, 3 yung ganito ko. No? Kaya hindi, mamayang hapon, iba na isusuot ko. Pero once a year po lamang pala ito. Once a year. Ganon ka-espesyal yung ating pinagdiriwang na Immaculada Conception. May sarili siyang kulay. Amen? No? Ngayon, ganito. Ano ang mensahe sa atin ng Immaculada Conception? Ang kalinis-linisang paglilihi. Tanungin ko muna kayo. Kalinis-linisang paglilihi. Nino? Sino naglihi? Sina? Ayun. Sino ang naglihi? Si Santa Ana o si Maria? Linawin nyo. Dito nga. Sino naglihi? Santa Ana. Sino naglihi? Ang naglihi ay si Santa Ana. Palapakan natin. Ayan. Kaya ano ang mensahe nito sa atin ng kalinis-linisang paglilihi para kay Maria? Ang pagdiriwang na ito, ang pagdiriwang natin ngayon, ay hindi sa ginawa ni Maria. Hindi po. Ang pagdiriwang na ito ay una, ang ginawa ng Diyos kay Maria, at pangalawa, ang ginawa ng Diyos sa tao. Amen? Kaya dalawa. Ang ginawa ng Diyos kay Maria at ang ginawa ng Diyos sa tao. Una, ano ang ginawa ng Diyos kay Maria? Hinanda ng Diyos si Maria para maging ina ng Diyos. Yun po ang ginawa ng Diyos kay Maria. Hinanda siya. Kaya ipinagli siyang walang kasalanan. Bakit ito napakahalaga na ipinagli siyang walang kasalanan? Siya ang itinuturing sa banal na kasulatan na bagong Eva. Bakit ito? Nang nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, sila po ay wala ring bahid ng kasalanan. Ito ang ginawa kay Maria. Si Maria, siya ay ipinaglihing walang kasalanan. Kumbaga, kung ano yung estado ni Adan at ni Eva noon, nung sila'y nilikha, ibinigay ito ngayon kay Maria. Siya ay ipinaglihing walang kasalanan. Kaya si Maria ay napakapalad na hindi siya nagkaroon ng kasalanang original. Amen? Pupuri natin ng Panginoon. Ganon pa man, wag mo nating isipin na ito ay naging madali sa mahal na Birhen. Hindi mo naging madali. Bakit ito? Kasi paano mo mapapanatili na malinis? Hindi naman po siya exempted sa tukso, sa kasalanan at kasamaan. Kayo ba nakaranas, sigurado ako nakaranas na kayo na magsuot ng bagong sapatos. Amen? Nung nagsuot kayo ng bagong sapatos, iniisip nyo ba kung kailan nyo gagamitin yung bagong sapatos? At ngayon, nung nagkaroon ako kayo ng pagkakataong gamitin ang bagong sapatos, no? Tumingin muna kayo sa langit kung maulan o maaraw. No? Kaya, nung nakita mong maaraw, pwede ko nang gamitin itong sapatos. Nung nilakad mo na ang sapatos at nakakasampung hakbang ka na, naging makulimlim ang panahon at nagmamadali kang lumakad kasi baka abutan ka ng ulan, mababasa ang
ang sapatos. Subalit, hindi ka sinuwerte. Umulan. No, umulan. At nagmamadali ka at nakasilong ka. Nakasilong ka. Habang nakasilong ka, nagpuputik ang daan at sinabi mo, Lord, bakit ganito? Paano ko mapapanatiling malinis? Pero nakita mo yung sapatos mo, malinis pa rin. Kaya lang, may dumaang tricycle, nadaanan yung tubig na may putik at pumunta sa iyong sapatos. Mga kapatid, alam nyo, di ba napakahirap pong panatiliing malinis? Kaya ang tanong ko, si Maria ba? Hindi ba siya nagkasala? Hindi po natin alam. Walang nakalagay. Walang nakalagay. Ngunit sa nakita natin, sa pagtugon ni Maria sa anghel sa ating ebanghelyo, nagkasala man siya o hindi, sigurado tayo na si Maria ay nanatiling malapit sa Diyos. Amen? Purihin po natin ang Panginoon. Yun po ang ginawa ng Diyos kay Maria. Ano naman ang ginawa ng Diyos sa tao? Mga kapatid, nung nagsimula ang kasalanan kay Adan at kay Eva, mula noon ang tao ay naging alipin ng kasalanan. Tayo ay naging sunod-sunuran sa kasalanan. Ito nga po sinabi ni San Pablo. Ito po sabi niya, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi, ito po ang sinabi niya, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. No, yun po ang struggle po natin. Ang struggle natin, nandiyan ang kasalanan at tayo ay sumusunod sa kasalanan. Kaya nga po meron tayong kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. No? No? At yan marami sa atin. Yun ang karanasan. Gusto ko nang bumait pero hindi ko magawa. Sinabi ko, Lord, hindi ako magagalit. Pero paglabas mo ng kwarto, nakita mo, nagkakagulo ang iyong anak. Paano ka hindi magagalit? Ano? Sabi mo, Lord, magiging mapagbigay na ako. Maya-maya, nag-text sa'yo. Ito ang nakalagay, Mars, kamusta ka na? At bigla kang kinabahan kasi alam mo na ang susunod pag nag-reply ka. No? Ang punto ba ay ganito, parang lahat tayo gustong maging mabait. Amen? Itaas nga ho ang kamay ang gustong maging walang hiya. Taas nga ho. Lahat tayo gusto nating pumait. Pero bakit nagiging masama tayo? Kasi nga ho, ganito. Mas marami sa atin ang sinusunod ay yung sariling gusto at hilig. Kung ano yung hilig, doon tayo. Ang iba sa atin, pinaniniwalaan lamang ay yung sariling katwiran. Parang ang sentro ng buhay nila ay yung sarili. Ano ang mensahe ng Immaculada Conception? Ready na kayo? Ready na? Ready na? Ito po. Ang mensahe ng Immaculada Conception na ito, hindi natin kailangang maging alipin ng kasalanan. Amen? O purihin po natin ang po. Sabihin nyo nga po, sumunod kayo sa akin, hindi natin kailangan maging alipin ng kasalanan. Isa pa ulit, hindi natin kailangan na maging alipin ng kasalanan. Isa pa, hindi natin kailangan na maging alipin ng kasalanan. Purihin natin ng Panginoon. Hindi, kung ano yung pagkakamali natin dati, hindi po ibig sabihin nun na gagawin at uulitin at uulitin at uulitin natin. Hindi. Hindi po tayo dapat maging alipin sa sa pagdiriwang natin ng Immaculada Conception. Ano ang dapat na mabuhay tayo sa biyaya at pagmamahal ng Diyos at babaguhin tayo ng Diyos.
tayo mabuhay sa Espiritu Santo, babaguhin tayo ng Diyos. Tayo mabuhay sa pagmamahal at biyaya ng Diyos at ibabangon tayo sa pagkakasadlak sa kasalanan. Amen? Purihin po natin ang Panginoon. Parang mahina, minamalat na nga ako. Amen! Ayan. Ayan. At pangatlo ay ito. Kung nakita natin kung ano ginawa ng Diyos kay Maria, ang ginawa ng Diyos sa tao, sa atin. Pangatlo, at ito na yung huling tanong, paano tayo magiging malinis tulad ni Maria? Paano tayo magiging malinis tulad ni Maria? Ang tanong ay, kung ano ang gagawin natin upang makaiwas sa kasalanan? Alam nyo, kung ang isipin natin yung umiwas sa kasalanan, napakahirap po nito. Bigyan, para ho itong kayo po nagpa-car wash. Paglabas po sa car wash, bigla pong umulan. No? Paano natin iiwasan ng kasalanan? Ganito po. Ready na kayo? Hello? Ready na kayo? Kasi lahat tayo gusto natin to. Paano natin iiwasan ang kasalanan? O paano natin iiwasan, paano tayo mananatiling malinis? Ito po. Sa halip ng isipin nyo ay paano iiwas sa kasalanan. Ito. Huwag nyo nang isipin yun. Huwag nyo isipin iiwas kayo sa kasalanan. Ang isipin nyo ay ito. Ang isuko nyo ang inyong puso sa Diyos. Amen? No, pag tayo umiwas ng umiwas, wala tayong gagawin kundi iwas. Pero sa halip na umiwas, sa halip na maging umiwas, kumbaga sa halip na, halimbawa sa basketball, kung wala kang ginawa kundi dumepensa, at hindi ka nag-shoot, mananalo ba kayo? Hello? Hindi ka mananalo. Wala kang score. Wala kang ginawa kundi magbantay. Di ba? Ang kailangan sa basketball, ikaw ay sanay na mag-shoot. Kaya ganito, sa halip na bantayan natin ang ating sarili sa kasalanan, wag iyon ang isip, wag doon ang focus. Ang focus ay ito. Kung paano natin isusuko ang puso natin sa Diyos. Iyon ang ginawa ng mahal na Biren. Amen? Purihin po natin ang Panginoon. Kasi, alam nyo, ang puso natin, damahin nyo yung puso nyo. Damahin nyo. Alam nyo ang puso natin? Madaling maniwala. Totoo yun? Madaling maniwala. Kaya nga po, nagkahiwalay. Ang puso, madaling matukso. Kaya nga no? Ang tukso, kahit ang puso, kahit nagsisinungaling na, naniniwala pa rin. Kasi puso ang pinagana. Ang puso, niloloko na, nagpapadala pa rin. Kasi nga po, ganun tayo. Kaya ngayon, ganito, para hindi maligaw ang puso natin, isuko natin sa Diyos 100%. Hayaan natin ang Diyos ang sundan ng ating puso. Hayaan natin ang kinin ng Diyos ang ating puso. Amen? 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 Palakpakan natin ang Panginoon.